Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino. Maraming salamat po, mga kababayan kong taga Lucena. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. Pagsigo ko tayo. Talaga naman, basta't maalala ko, bawat punta ko rito sa Lucena, ganito ang natatanggap kong pagsalubong. Kaya't lagi akong masaya na kayo'y makakasama muli at makita ko kayo muli. Sana mas madalas, hindi lamang sa kampanya. Alam niyo po, ako ay nandito po at ay nagpapasalamat po sa inyo lahat dahil po kayo ay nakarating dito sa aming rally kung saan namin ihinaharap sa inyo ang ating mga kandidato bilang senador sa samahan ng alyansa. Alam niyo po, kahapon, pinagdiriwang po natin ang araw ng paggawa o ang sinasabi nating Labor Day. Dahil po, Salamat po. Naku, talaga naman. Kaya naman sabi sa akin kanina pa, pumunta ka na rito. Masaya dito. Tinatawagan ako. Andun lang po ako sa likod. Nag-aantay. Sabi ng aking mga kasamahan, halika, humarap ka na. At masarap kasama itong mga taong taga Lucena. Totoo ito pala. Maraming salamat po. Kahapon po, nag-celebrate po tayo ng Labor Day. Kaya po, tinignan po natin ano ang kalagayan ng ating mga manggagawa. Dahil po, ito po, ayun na nga, Labor Day. At tinitignan natin kung tayo ba, itong pamahalaan na ito, ay tinitignan natin kung talaga tayo ay nakatulong sa ating manggagawa. Dahil para sa akin po, ang ating manggagawa, ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas. Dahil po, ang galing-galing po ng Pilipino. Napakasipag po ng Pilipino. Napakahusay po ng Pilipino. Napakabait po ng Pilipino. Kaya't maaasahan natin, basta't mabigyan natin ng pagkakataon upang magtrabaho na mabuti, ang Pinoy naman, lagi naman nandyan. Kaya't masaya po ako na maibalita sa inyo na nitong nakaraang taon, naitala natin ang pinakamababa na unemployment rate dito sa Pilipinas mula nung taon 2005. 20 taon na po, hindi po natin naabot yung ganyang klaseng unemployment rate. Maliwanag, ang ating mga kababayan ay naghahanap buhay sa dekalidad na trabaho. Trabahong may seguridad, trabaho na may dignidad at may pag-asa. Ay ayan po, kaya naman po, at patunay po sa magandang estado ng ekonomiya natin, dahil po siyempre inaalala natin lahat kung paano na ang lagay. Lahat naman tayo ay may pamilya, lahat naman tayo ay may anak, lahat naman tayo ay may mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Kaya mahirap po, kailangan po, maganda po ang hanap buhay na kahit papano ay mabigyan natin sila ng ganawa. Kaya naman po ay kami siguro, hingi na rin po ako ng pauman ninyo na medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Talo po natin yung mga malalaking bansa. Talo po natin yung mga mayayaman ng bansa. Ang paglalago po ng ekonomiya, sinisiguro po natin, may epekto ito sa pag-araw-araw ng buhay ng ating mga kababayan. Hindi po nangyari ito dahil sa akin po. Nangyari po ito dahil ang husay ng Pilipino, dahil ang galing ng Pilipino, dahil malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas ng ating mga mamamayan. Noong ditong Nobyembre po, ng nakaraang taon, sinayaan natin ang LRT1, Cavite Extension Project Phase 1. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan po ng 5 istasyon yung LRT1. Palabas na po ito ng Maynila. Bukod dito, tuloy-tuloy pa ang pagpapatayo, pagpapaayos at pagpapalawig ng samut-saring tulay, daan at pantalan sa buong bansa. Tignan niyo po sa YouTube, ay binabalita po namin sa inyo lahat na sa buong Pilipinas po ay napakalami natin mga malalaking proyekto na naglalagay hindi lamang ng mga kalsada, kung hindi pati na
yung mga flood control, pati na yung mga dam para sa irigasyon ng ating mga magsasaka. Lahat po ay ginagawa natin upang matapos na natin ang problema natin sa transportasyon, matapos na po natin ang problema natin sa agrikultura, matapos na po natin ang problema sa trabaho. Dahil po hindi damang hanggang diyan. At bilang isang pangulo ninyo, ay ako ay tinatanaw ko na isang katungkulan ko ay patuloy na ipaparami at itong mga proyektong ganito na nagbibigay ng serbisyong tunay para sa ating mga kababayan. Hindi lang sa datos o numero nasusukat ang ating tagumpay. Nakikita at nararamdaman din natin yung ating mga malasakit sa ating mga mamayan. Malasakit na ipinapakita at pinaparamdam ng ating ng ating gobyerno para sa ating mga mamamayan. Nitong nakaraang taon ay nasaksihan po natin ang pag-uwi ng ating Mary Jane Veloso na matagal pong nakakulong na sa Indonesia. Paano po nangyari yun? Ganun po. Paano? Kinaibigan po natin. Kinausap po natin ng maganda ang ating mga karatig bansa na Indonesia. At sa ganung pagsasama, sa ganung pagkakaunawa, sa ganung klaseng pagkakaintindihan, nangyari po ito at pinagbigyan po tayo. Ngayon si Mary Jane po ay nandito na sa Pilipinas at napakabilis na, napakadali na lang ng mga pamilya para makabisita sa kanya. Katulad ng tagumpay na ito, hindi po ito kayang gawin ng isang tao. Hindi po kagaya ng aking sinasabi. Unang-una ay kailangan kakampi natin, kasama natin ang ating mga kababayan. Ngunit sa pamahalaan, kahit po ang inyong Pangulo ay maraming ninanais gawin, maraming proyekto, maraming initiative kung tawagin. Kung hindi po, wala po ako malapitan, wala pong tumutulong po sa akin, hanggang sa akin na lang yun. Kaya kailangan natin na ipagpatuloy lahat po ng ating naging patagumpay at dagdagan pa sa darating pa. Alam niyo po, lahat po ng ating ginagawa, kami po ay nandito nagsiservisyo po sa inyo. Lahat po ito ay hindi na po para sa atin. Ito para sa mga anak na natin, para sa mga apo na natin. Kaya hindi maaari na hanggang dito lamang. Kailangan na ipagpatuloy natin para naman maramdaman ng mga sumusunod na Pilipino sa atin, maramdaman naman nila ang ating ginawa upang pagandahin ang Pilipinas, upang pagandahin ang kanilang mga buhay. Kaya po, sinasabi ko, namili po kami. Sinasabi ko, sino magtutuloy nito? 3 taon pa ang pagka-presidente ko. Ito ang ating mga kandidato, uupo ito ng 6 na taon. At paano natin titiyakin na lahat ng ating mga nagawa, lahat ng ating mga pinagmamalaki ngayon, ay may patuloy. Kahit na wala na po ako rito, ay sana naman ang ating mga senador na talaga naman, narinig niyo na po sila, na alam niyo na po ang kanilang mga naging record, alam niyo na po ang kanilang mga pinaplano, sana naman, basta't nandyan po sila, maaasahan ninyo na ipagpapatuloy nila itong magandang performance na ating ginagawa, itong magagandang mga proyekto na binibigay natin sa taong bayan upang pagandahin ang kanilang buhay. At sino ba? Itong ating mga kaalyansa. Ito po sasabihin ko po sa inyo, dahil po hindi po simple ang trabaho na nais namin patuloy at itapos. Kailangan po magagaling po ang ating mga haharap sa inyo. Kailangan po magagaling ang uupo sa susunod na Senado. Kaya po pinili po namin ang mga kandidato na may record, na may magandang performance record. Namili po kami ng mga kilala namin, mga kandidato na alam namin na nasa puso nila. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Paano po natin malalaman yun? Malaman po natin dahil nakita po natin ilang taon na po sila na nagsiservisyo sa taong bayan at nakita naman natin na sila ay tapat sa kanilang pagmamahal sa bawat Pilipino. Sila ay tapat sa nais nila na tumulong. Tingnan po natin kung sino ang ating mga kandidato. Alam niyo po, ay karamihan po sa kanila ay mga veterano na sa Senado. Andiyan po si Senator Cayetano, umalis lang po si Senator Cayetano dahil meron pa siyang commitment. Pero Senator Pia, naging senador na yan. Senator Lacson, naging senador na yan. Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla,
Senator Soto, Senator Tolentino, puro po senador yan. At isipin ninyo yung mga pangalan po na narinig nyo. Mga bigatin po ito. Hindi lang kung sino-sino po yan. Kilala naman niyo sila. Mga magagaling at nagmamahal. Pinakamahalaga, nagmamahal sa Pilipinas. Ang kalahati naman ng ating slate, dumaan po sa mababang kapulungan sa House of Representatives, naging congressman din po. Andyan po si Congressman Abalos. Nandyan din po Congressman Binay. Classmate ko po sa House of Representatives. At nandyan po Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar, lahat po yan. Kasama po yan sila. Nakita naman ninyo, senador na, congressman na, patuloy pa. Sanay na ito. Alam na nila yung gagawin nila. Kapag sila'y nakaupo na, alam na nila ang papano, ang patakbuhin ng maganda, ang pamahalaan ng kanilang mga opisina, kung paano sumulat ng magandang batas para tunay na makatulong sa ating mga kababayan. Apat naman po sa kanila, nagsilbi sa cabinet level position. Ibig sabihin, ng ranggo nila, umabot po sila ng ranggo na sekretary ng kabinete ng Republika ng Pilipinas. Andyan po, unang-una po, si Secretary, maalala ninyo, nung ako'y bagong umupo, ay iniisip, naghahanap po kami ng mag-appoint. Sino i-appoint natin sa mga iba't ibang napakahalaga, napaka-importante posisyon. Isa sa posisyon na yon ay ang Department of Interior and Local Government, ang DILG po. At nung nag-uusap-usap po kami ng mga advisor to, kako sino ba yung kilala natin na talagang nakakaunawa sa mga issue ng local government at sino ba ang kayang magbigay sa national government at may paliwanag na mabuti sa national government kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga local government official. Namin, di siguro dapat naging local government na. Ayan po, nakita po natin ang ating naging secretary ng DILG, Secretary Ben-Hur Abalos. Ganon din po, nung ako'y bagong upo, at naghahanap ako, sino kaya ang maging magaling na sekretary ng DSWD? Alam nyo naman po, kailangan talaga ang namumuno, ang kalihim ng DSWD ay walang inisip kung paano tumulong sa mga nangangailangan. Yung mga tinatamaan ng bagyo, yung mga tinatamaan ng lindol, ng putok ng bulkan. Hindi lamang yun. Pati po yung mga 4Ps, pati po lahat ng ayuda na binibigay sa mga beneficiary na nangangailangan. Madali po, tinanong ko po sa sarili ko, sino ba ang kilala ko na habang buhay wala nang ginawa kung hindi tumulong sa mga nangangailangan ng tulong na maliliit, na walang malapitan, kung hindi ang itong tao na ito. Isa lang ang napunta sa isip ko. Andyan din po, kaya po natin linagay ng DSWD Secretary at that time, Secretary Ping Lacson. At saka bukod pa sa pagsekretary ni Ping Lacson, at siguro naman naalala niyo po na noong panahon ni Erap, siya po ang Chief PNP. Ibig sabihin siyang hepe ng buong PNP sa buong Pilipinas. At nung siya'y namumuno ng PNP dito sa Pilipinas, doon lang po natin nakita ang napakataas na approval rating ng pulis nung panahon po ni Chief PNP Ping Lacson. Hanggang ngayon po, hindi pa naabot yung ganong klaseng approval rating kagaya nung dati. Meron din pong mga naging gobernador po rito. At sila ay naging gobernador hindi po ng malalaking probinsya na nakikita po ngayon natin na napakagandang progreso. Unahin po natin ang naging gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Governor, alam niyo po kung sino yun? Yung idol natin, Governor Lito Lapid ng Pampanga po. Kaya sa naman, may pangalawa pang naging gobernador dito sa grupo natin. Alam niyo na siguro kung sino ito. Dahil kilala niyo ito . Sinong naging governor ng lalawigan ng Cavite dito sa mga nakaharap sa inyo?
Ayos, ayan, Governor Bong Revilla. Yan po ang pinagmaw. Sa mayor naman, meron po tayong tatlo na naging mayor ng malalaking lungsod. Ang una po ay naging mayor po ng Mandaluyong at nung panahon po na ng pagka-mayor ng Mandaluyong, siya po ay nakatanggap ng pagkikilala, mga premyo dahil sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanyang inaalagaan na lungsod at ang kanyang mga inaalagaan ng kanyang mga botante, kanyang mga jurisdiction, constituency. Yan po ang magaling na mayor ng Mandaluyong City, Mayor Benhur Abalos. At isa pa, alam na, baka ito, yung maraming tao hindi alam ito eh. Sino ang nakaharap sa inyo ngayon dito na naging mayor ng lungsod ng Tagaytay? O, sabi sa inyo, hindi nyo alam. Mayor Francis Tolentino ng Tagaytay po. At ang isang kasama po natin, madali lang, siguro hindi kayo mahirapan dito sa tanong ko. Ano ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Sino ang mayor ng Makati City? Ito po ang ating kasamahan, ang ating butihing mayor ng Makati City. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na kapag sinasabi mayor ng Makati, madali lang na trabaho yan, marami silang pondo. Dahil na yung malalaking negosyo nandun sa kanilang lahat. Siguro, totoo rin. Dahil kami mga LGU, kami mga local government executive, kinaiingitan namin. Dahil marami silang pondo. Sabi na, ano kaya ang gagawin ng mayor doon sa marami siyang hawak na pondo? Alam niyo po ang ginawa po ng ating mayor. Lahat po ng benepisyo na binibigay sa mga matatanda, binibigay po sa mga mahirap, binibigay po sa mga gutom, binigay po niya ng libre po lahat po ng benepisyo sa Makati City dahil kay Mayor Binay ay libre. At ito, isa pa to, baka hindi nyo na naalala, dahil ang pagkakilala nyo po sa kanya ay bilang sikat na senador. At sasabihin nyo ay lahat ng kanyang serbisyo publika ay nasa Senado, nasa legislatura. Baka hindi nyo po naalala, si Tito Sem po, naging Vice Mayor po ng Quezon City yan. Kaya alam po niya. At hindi naman tayo nagkukulang sa mga kandidato na babae. At hindi pangkaraniwan na babae po ito. Kilala ko po silang lahat. Matitibay po ito. Matatapang po ito. Maasahan po ninyo kapag sila ay nandyan sa Senado, may tinig na malakas para sa karapatan ng ating mga kababaihan. Merong tinig na magtatanggol para sa karapatan ng ating mga kababaihan. Yan po ang ating mga fighting lady candidates for the Senate. At dahil ang trabaho po ng isang senador ay sumulat po ng batas. At ito po ay siyempre kailangan maayos ang pagkasulat dahil kuminsan kapag ang batas ay sinulat at hindi maganda, hindi pinag-isipan na mabuti, ay nakakaproblema dahil mahirap implement, mayroong mga tatatamaan na hindi mo akalaing tatamaan dahil doon sa batas, kaya kailangan magaling po sumulat ng batas. Kaya may pagmamalaki po namin, 4 po, dito sa aming mga kandidato ay abogado po. Nandyan po si Attorney Abalos, nandyan po Attorney Binay, nandyan po si Attorney Cayetano at Attorney Tolentino po. 4 po na abogado na magagaling na imbes na pinili. Ano mo sa galing po nila? Pwede po nilang gawin magtrabaho na lang sila bilang abogado, magpayaman po sila. Ngunit, ang pinili po nila ay hindi magpayaman, hindi magpasikat para sa kanilang sarili, kung hindi magserbisyo sa publiko. Yan po ang ating mga sa kung saan po, baka kalain po ninyo yung ating mga kandidato ay tiga Luzon lang, tiga Maynila lang. Hindi po totoo yun. Sila po ay maraming kung saan ng pinanggalingan. Unahin na po natin. Yung ating minamahal na champion ay si Manny Pacquiao. Tiga Bukidnon po yan, tiga Sarangani at tiga Jensan, ang ating Senador Manny Pacquiao. At
Ito naman si Erwin Tulfo ay laki naman sa Davao Oriental at sa Sulu. Dahil po napadpad po siya doon dahil doon na destino ang kanyang ama. Kanyang ama na kinikilalang bayani po ng Pilipinas. Kaya kailangan malaman din po ninyo na baka karamihan po sa atin ay hindi natin nalalaman to, ay si Senator Tito Soto ay hindi po ang unang Senator Soto na nagkaroon sa kasaysayan ng Pilipinas. Meron pong nauna sa kanya na Senator Vicente Soto na po ay naging senador pero nanggaling naman sa Cebu. Kaya makita po ninyo, lahat po ng ating kandidato ay napakalawak po ang karanasan. Napakalawak po ang kanilang pagkakayahan, napakagaling po at marami na po silang nakita sa hindi lamang sa kanilang pinanggalingan na lugar, kung hindi sa buong Pilipinas. At sa kanilang mahabang karanasan ay nakita naman po nila kung ano ang nagiging problema. Hindi lamang sa malalaking rehiyon, hindi lamang sa probinsya, hindi lamang sa mga lungsod at sa mga bayan, kung hindi sa bahay-bahay ng bawat isang pamilyang Pilipino. Kaya naman, ito po ang aming hinaharap sa inyo. Dahil po, para sa amin, para sa alyansa, pinakamahalaga po, kung tayo man ay makapagsabi na meron tayong mga nakitang tagumpay sa nakaraang 2.5 taon, ay dapat naman po kahit ano pang mangyari, dapat po ay lahat ng ganyang klaseng tagumpay. Hindi po tagumpay para sa partido politiko. Hindi po tagumpay para sa bawat kandidato. Kung hindi tagumpay para sa taong bayan, tagumpay para sa Pilipinas. Kailangan po ituloy. Kaya po, ito po ang magtutuloy ng mga tagumpay, ng mga magagandang inisyatibo para sa ating bansa upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, upang pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay po. Iboto niyo po sa darating na Mayo 12 ang ating mga kandidato po ng Alyansa. Mabuhay ang Alyansa! Alyansa ng Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. pag-asa ng